So eto mga kababayan, may nakita po tayong balita. Eto kagabi pa, November 24, 2025 na i-post ng Abante. Sabi po dito, ito daw pong si Yusek Bernardo ay nangumpisal sa simbahan matapos daw po subukang itago ng politiko. So ngayon ang tanong, sino yung politiko na yon na sinubukang itago? Ito daw pong si Yusek Bernardo. Ayon po dito sa Abante. Sabi daw po dito mga kababayan, ito daw. Tumakbo umano si dating Department of Public Works and Highways DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa isang simbahan matapos subukang itago ng isang prominenteng politiko kasama ang iba pang posibleng testigo sa flood control scandal. Ayon sa eksklusibong ulat ng Bilyonaryo News Channel, nakatakas si Bernardo mula sa umano'y safe house kung saan niya rin nakita ang iba pang posibleng testigo at dumiretso sa simbahan upang ikumpisal ang lahat sa isang pare mga kababayan. So ayon daw po dito sa balita na galing sa Abante, kung may katotohanan man po ito mga kababayan, ang tanong, sino yung politiko? Diba mga kababayan? Kasi biruin nyo pwedeng isipin natin na double meaning yung tinutukoy dito na pagtago dito kay Yusek Bernardo. Either na pinoprotektahan siya o either na ayaw mailabas yung katotohanan mga kababayan. So ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, matapos nito, nagpasya umano si Bernardo na ilantad ang karagdagang impormasyon sa Senado noong Nobyembre 14, kabilang ang pagdawit sa ilan pang dati at kasalukuyang senador at kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa sinasabing anomalya. Kaya nga mga kababayan, una pa lang ako naniniwala talaga ako na may kinalaman sa anomalya mga kababayan yan pong si Secretary Bunoan. Kasi imposible naman na hindi niya alam yung ginagawa ng mga tao niya sa kanyang ilalim at imposible naman na hindi niya alam yung katiwalian na nangyayari sa kanyang departamento. So sabi pa dito, hindi naman kinumpirma ni Catholic Bishop Conference of the Philippines or CBCP President Cardinal Pablo Virgilio David kung lumapit si Bernardo sa simbahang Katolika. Ngunit tiniyak niya na handa itong magbigay ng kanlungan o espiritual na gabay sa sino mga nagdanais magsalita tungkol sa katiwalian sa gobyerno. Kasi mga kababayan, isipin nyo na lang diba maliwanag naman na ito pong si Yusek Bernardo yung nagdawit mga kababayan dun sa iba mga senator kabilang kina Jinggoy Estrada at dito po kina Nancy Binay at dun sa iba pa na mga dating senador mga kababayan at kasalukuyang senador. So ngayon talagang marami ang mag-iinteres sa buhay mga kababayan ito pong si Yusek Bernardo, kung may katotohanan man ito, dahil nga marami po siyang nalalaman. At talagang kapag ito nagsalita, marami po talagang mga senator mga kababayan at mga dating senador ang makukulong po. So ngayon, speaking mga kababayan ng katiwalian na nangyayari po sa ating gobyerno, may isa pa po tayong balita na nakita na kung saan ito nga yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan na posible na kahit mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, ni PBBM mga kababayan ay posibleng tamaan din sa ginawa po ng ating mahal na presidente o kahit yung mga congressman na sumusuporta kay PBBM, pwede pong tamaan yan dahil po sa ginawa ni PBBM na pagpapaimbestiga patungkol po dito sa maanumalyang flood control mga kababayan. So dito po, pag-usapan po natin sa huling topic natin na ito, itong nakita po nating balita galing po mga kababayan dito po sa Bilyonaryo News Channel ulit. Sabi po dito, higit sa 2 bilyon na proyekto ang nakubra ng 4 na kumpanya ng mga Gonzales daw mga kababayan. At ito daw po ay mga kamag-anak ni Congressman Dong Gonzales. So ngayon, ito ay play po natin. Hindi lang isa kundi 4 na kumpanya na may kaugnayan kay dating Congressman Aurelio Dong Gonzales ang pumaldo sa kontrata sa gobyerno. Sa patuloy na pagbusisi ng Bilyonaryo News Channel na diskubring pinapatak
Sabi dito, Visayas, Mindanao, solid Duterte. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako naniniwala dyan, mga kababayan. Yung Mindanao, buong Mindanao, solid Duterte. Kita nyo nga mga kababayan ito Wait lang. Mindanao, solid Duterte. Parang hindi naman kapanipaniwala yan. Nasaan ba yun? Yan. Kung yung Mindanao ay solid Duterte, bakit mga kababayan yung mga leaders ng BARM sumusuporta? Ano po yung mga leaders ng BARM sumusuporta mga kababayan sa ginawa ni PBBM na paglaban sa malawakang korupsyon dito po sa ating bansa. Sinasabi nga dito naglabas ng nagkakaisang pahayag ang mga matataas na opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao bilang buong suporta nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinaigting nitong kampanya laban daw po sa katiwalian. Baka sabihin ng iba, wala tayong binabasa. Ayan Laban daw po sa katiwalian na kanilang itinuturing na mahalaga upang maibalik ang tiwala ng publiko at matatag ang pamamahala sa bansa. O ngayon, kung sinasabi nitong isang didisit na bobo na ito, na yung buong Mindanao at Visayas solid daw po kay Duterte. Bakit yung mga leaders ng BARM nagpahayag ng buong pagsuporta kay PBBM? 'Di ba? Alam nyo, sabi ko nga po sa inyo, mag-comment lang kayo na mag-comment dyan. Sasagutin ko yan na may kasama pang resibo. Anyway, tuloy natin. Takbo ang mga kumpanyang ito ng kanyang anak, asawa at kamag-anak. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Under investigation na ng Office of the Ombudsman ang lahat ng umano'y mga tukoy na contractors o yung mga kongresista na kontratista rin sa pamahalaan. Grabe, no? Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, kabilang dito si former Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Kasi nga yung mga prohibited interest, conflict of interest, isa yan sa special special areas of concern in researching the culpabilities of people. So we can have restitution given to the country. Marami kasing nangyari dyan na may conflict of interest talaga, especially marami sa congressmen. Grabe, no, biruin nyo. Ako, hindi ko lubos akalain mga kababayan na kahit si Congressman Dong Gonzales, yung kanyang 4 na kumpanya, nagpayaman din mga kababayan at kumubra din ang mga proyekto galing po sa gobyerno. Biruin nyo, 2 billion pesos yung proyekto na nakubra. Hindi lang isang kumpanya 4 na kumpanya mga kababayan na related dito po kay Congressman Dong Gonzales mga kababayan. Di ba kahit kayo nagugulat din, di ba? They were even the contractors in their own districts. Kapatid nila, o kaya minsan sila mismo. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na mayroong 1.6 billion pesos worth of DPWH contracts na nasungkit ang A.D. Gonzales Jr. Construction and Trading sa panahon na kongresista si former Congressman Dong. Malaking bulto ng mga proyekto nito makikita sa nasasakupan nilang distrito sa Pampanga. Ayon sa 2025 General Information Sheet ng A.D. Gonzales sa Securities and Exchange Commission, inookupan ng mga anak at kapamilya ni former Congressman Dong ang top executive positions ng kumpanya. Pero sa mas malalim naming pagsisiyasat, natuklasan naming may 3 pang construction companies na konektado sa pamilyang Gonzales na nakakubra rin ng daan-daang milyong pisong kontrata sa DPWH. Una rito ang BPDG Construction Corporation. Sa isang 2017 Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB document na aming nakuha, si Elizabeth Panlilio Gonzales ang nakalagay na Authorized Managing Officer ng kumpanya. Siya ang dating asawa ni former Congressman Dong na nasawi sa nangyaring pag-atake sa Resorts World Manila noong 2017. Sa sumunod na taon, inilipat ang kumpanya sa pangalan ni Randy De Jesus na parte noon ng staff ni Gonzales. Ayon sa datos sa DPWH official website, naka-corner ang kumpanya na mahigit 656 million pesos worth of public works contracts mula 2018 hanggang 2025. Lahat matatagpuan sa Pampanga. Ikalawang kumpanya ang AMG3 Construction and Development Corporation. Nakapangalan ito kay Pampanga Board Member Michaeline Mercado Gonzales, ang bagong asawa ni former Congressman Dong. 2024 pa ang huli. Diba bawal yan? Diba mga kababayan, bawal yan? Ang alam ko kapag ikaw ay congressman,
bawal na yung pamilya mo ay makakuha ng proyekto galing po sa gobyerno. Yan yung pagkakaalam ko mga kababayan ha. So dito sa sitwasyon mga kababayan ni Congressman Dong Gonzales, di po ba kung iisipin po natin, bawal po yan. 4 na kumpanya na related po sa inyo. Tapos kayo, kongresista. Tapos yung mga proyekto ng gobyerno, diretso do sa mga kumpanya po ninyo. Huling kontratang nakuha ng kumpanya base sa DPWH website. Pero sa mga panahon na nakaupo sa Kamara si Gonzales, nakakubra ang AMG ng 45 contracts from 2021 to 2024 na ang halaga sa 252.8 million pesos. Ikatlong kumpanyang konektado sa mga Gonzales ang Mayflower Construction and Development Corporation. Ayon sa DPWH contracts na nakuha ng Billionaire News Channel, nakapangalan ito sa isang Adrian Briones. Siya ang father-in-law ni incumbent Pampanga 3rd District Representative Mika Gonzales. Ayon sa datos ng DPWH, nakakuha ng 10 kontrata ang kumpanya sa Pampanga mula 2020 hanggang 2025 na aabot ang halaga sa halos 297.7 million pesos. Kung susumahin, 178 contracts ang napanalunan ng 4 na kumpanya na kung hindi nakapangalan ay konektado sa mga Gonzales. Ang halaga nito aabot sa 2.8 billion pesos. Grabe! Ayon kay Congresswoman Mika, unang termino niya pa lang sa Kongreso at halos 5 buwan pa lang siya sa opisina. Aniya, hindi siya isang contractor at wala siyang anumang koneksyon o interes sa A.D. Gonzales Jr. at Mayflower Construction. Una nang sinabi ni former Congressman Dong na rehashed at recycled lang ang isinasagawang investigasyon sa kanya ng ombudsman sa kasalukuyan, lalo na't ibinasura na raw ang isinampang reklamo sa kanya noong 2023 tungkol sa umano'y pagiging contractor. Sa kabila nito, bukas daw ang dating kongresista sa anumang inquiry kaugnay ng nasabing issue. Para sa agenda, Josh Malimban, Billionaire News Channel. So yan, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, kita nyo ha. Kahit mga congressman na sumusuporta kay presidente, talagang tatamaan. Lalo na kung may ginawa talaga mga kababayan na anomalya o kung sangkot talaga sa anomalya. Pero ako, gaya nga ng sabi ko, bigyan pa rin natin ng benefit of the doubt mga kababayan. Ito pong issue po na ito. Pero in my personal opinion mga kababayan, mahirap itanggi yung 4 na kumpanya na di umano ay related dito po kay Congressman Dong Gonzales na nakakubra ng 2 billion pesos. So baka sabihin ng iba, bakit mo naman sinasabi na na bigyan natin ng benefit of the doubt kung yan yung opinion mo? Ngayon kasi mga kababayan, malay nyo naman, yung mga proyekto na ginawa ay hindi pala substandard at wala palang ghost project mga kababayan. O kaya sinabi natin na bigyan pa rin natin ng benefit of the doubt mga kababayan. Ano po? So anyway, kung kayong tatanungin mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po dyan sa mga topic na yan na tinalakay po natin.